Kalunos-lunos ang sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan. Ang dalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte, ay nagkakaroon ng iringan na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ng atensyon ng gobyerno mula sa mga mas mahalagang isyu. Sa halip na magkaisa para tugunan ang mga malalaking problema ng bansa, nakatuon ang kanilang oras at lakas sa personal na hidwaan at pagpapalitan ng maanghang na salita sa publiko. Hindi may kakailang napakahirap ng lagay ng maraming Pilipino. Maraming kababayan natin ang patuloy na naghihirap, walang sapat na trabaho at umaasa lamang sa tulong mula sa gobyerno. Dagdag pa rito, patuloy ang pananakop ng China sa ating karagatan. Bagay na malinaw na banta, hindi lamang sa ating soberanya, kundi pati na rin sa ating ekonomiya at seguridad. Subalit, sa kabila ng mga seryosong isyong ito, tila mas binibigyang pansin ng ating mga lider ang kanilang mga personal na agenda. Ang banata ng dalawang leader na ito sa isa't isa ay nagdudulot ng mas malaking pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala ng publiko sa kanilang mga pinuno. Dapat sana ay ipakita ng dalawang opisyal ang pagiging huwaran ng pagkakaisa at respeto sa proseso ng batas, ngunit ang nagaganap ay kabaliktaran ito. Sa kabilang banda, hindi rin maitatanggi na may tungkulin ng Pangulong Marcos na siguruhing umiiral ang batas at ang tamang proseso sa pagharap sa mga kontrobersya sa pondo. Hindi lang iisa kundi bawat ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, tila may malinaw na pagkiling sa iisang panig lang. Ang ganitong eksena sa gobyerno ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa ating sistema ng pamamahala, kung saan mas nangingibabaw ang personal na interes kaysa sa kapakanan ng bayan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ng mga hidwaan, dapat magkaisang mga opisyal na ito upang tugunan ang mga malalaking hamon sa ating bansa. Marami tayong dapat bigyang pansin. Ang pag-ahon ng ekonomiya mula sa kahirapan, ang pagtiyak ng kapayapaan sa West Philippine Sea, at ang pagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa mga mamamayan. Ang bawat saglit na nasasayang sa bangayan ay dagdag na paghihirap para sa mga Pilipinong umaasa sa kanilang liderato. Kawawa ang mga ordinaryong mamamayan na walang ibang magawa kundi panoorin ang drama ng kanilang mga lider. Umaasa tayo sa mga ito na magbibigay ng direksyon at solusyon, ngunit sa halip ay nagiging biktima tayo ng kanilang politikahan. Panahon na upang ipakita ng ating mga pinuno ang tunay na malasakit sa bayan. Kailangang manaig ang pagkakaisa, respeto at pagsunod sa batas upang tunay na maisulong ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang Pilipinas ay nararapat na magkaroon ng leader na inuuna ang bayan higit sa anumang personal na alitan o interes.